Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Julia, author, promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay ating pong ibig sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Diyos sa mga tao at simbahan. Ngayon, babasahin ko po sa inyo itong mensahe ito mula po sa mabuting balita na pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga ayon po dito sa mga taga-Roma, Kabanata 7, talatang 7 at 11. Ito po ang mensahe. Kung paanong tayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maingatan ninyo ang Diyos, upang ninyo ang Diyos. At sinabi pa rin, purihin ninyo ang Panginoon, kayo mga hintil. Ang lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Pagpatuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 1, talatang 10. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo sa pananalita, isipan, layunin, upang mawala sa inyo ang kabahagi. Pagpatuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 12, talatang 27 at 28. Ito po ang mensahe. Kayo ang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikalawalo ang mga guro. Naglagay din siya ng gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Pagpatuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 12, talatang 4 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Iba't iba, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos. Sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyang kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Ito po ang mensahe at salita ng Panginoon Diyos. Ngayong linggo ito ng ating pagbabahagi sa Bible Lives Promotion ng mabuting balita. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ipaliliwanag itong mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa tema na gabay ng Diyos sa mga tao at simbahan. Yan. Nais mong ibabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos mula doon sa kanya pinahayag dito ng Panginoon sa Kristo sa mabuting balita ay yung mga tao o yung mananampalataya at simbahan, yung tayong lahat ay binigyan ng iba't ibang kaloob ng ating banal na Panginoon Diyos o mula sa banal na Espiritu. Tayong lahat ay binigyan ng kanyang kakayanan para yung mapangasiwaan ang pananampalataya natin sa Diyos mula doon sa simbahan. Ika nga, mula noong una may iba't iba ang gawain ng bawat isa. May propeta, may guro, tagatulong ng simbahan, at tayo naman nagbilahan na mayroong nananampalataya at tagapakinig. So yung iba naman ay tagatulong. Yan. Marami na iba't iba tayong gawain para sa ikuunlad ng ating simbahan. So, simbahan at ating pananampalataya sa ngalan ng Panginoon Diyos, yung ating reliyon o yung ating buong pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. So, may tayo ay binigyan ng mga kaparian para tayo ay aralan ng mabuting balita o tagapangaral ng Ebanghelyo, mabuting balita o yung bulungan. Meron din mga propeta. Tapos, meron din siyempre yung tagatulong, yung mga tao na yan, na tumutulong sa pagpapalago ng simbahan, etc. Yung lahat ng kaloob sa atin ng Espiritu Santo, ito ay pag-ibayuhin natin para sa kaunlaran ng ating pananampalataya, ating simbahan. At nais ng ating mahal na Panginoon Diyos na tayo ay tanggapin natin ang bawat isa. So, huwag tayong ng ating mga makakaisa sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoon Diyos, sa ating reliyon, sa ating pananampalataya Kristiyano, na tayo ay tayong lahat ay gusto ng Diyos na uklod sa ating pananampalataya sa Kanya.
So wala tayo, dapat ay tanggapin natin ang isa't isa. Gaya ng pagtanggap ng Panginoon sa Kristo sa atin na tayo ay kanyang nais na lahat ay maligtas at manampalataya sa Diyos mula sa Kanya. Malamang ay ayaw manampalataya sa Kanya. So yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya kaya tayo, para tayo ay ano naging problema ba kapag tayo ay nandoon na sa pananampalataya, nagkakaroon ng pagkabahabahagi sapagkat nagkakaiba ng layunin, isip, yan, sa pananaw natin sa ating pananampalataya. Yan yung isang mabigat na nangyayari ngayon. Nangyayari kahit noon pa, doon sa pananampalataya sa Panginoon Kristo, sa Diyos, sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo, na may iba't ibang iba-iba yung nagugrupo-grupo. Ngayon, may iba't iba yung paniniwalang Kristiyano. So dapat na magkakaisa ng layunin, isip, damdamin, para hindi nagkakaroon ng pagkabahabagi, sapagkat gusto ng Diyos na magkaroon ng pagkabahabagi. So, kaya dapat ay bigyan natin ng kayusan yung ating pananampalataya. So, yun. Kaya dapat tayo ay buklod, magkakaisa sa ating mga pananaw. Sapagkat kung tayo ay mayroong magkakaibang pananaw, yan yung sisira doon sa ating pananampalataya, magkakabahabagi. Kaya ngayon, kagaya dito sa ating bansa, napakaraming denominasyon ng Kristiyano, di ba? Iba't iba, sa iba sa buong mundo. So kaya dapat ay aside from sa denomination ng iba't ibang mga Kristiyano, mayroon din doon din sa ating kahit na tayo ay doon sa isang, ano ba, sa Catholic, may mga iba-iba mga iba-iba yung mga paniniwala. So kaya dapat ay laging buklod tayo sa ating pananampalataya. Kagaya nung gusto na mangyari ngayon ng ating Saint Santo Papa na yung reality journey with Jesus. Tayo lahat, hindi lamang yung clergy, yan, kundi lahat ng pananampalataya at ng simbahan, dapat ito ay buklod doon sa ating pagpapanubutan. So kaya nga yung ating gabay ng Espiritu Santo sa atin, yung kaloob sa atin, ano man ito ay ating gawin na lahat. Ikaw ay nakatulong para mabigyan mo ng mga pinansya yung ating simbahan, doon ka tumulong sa ating simbahan. Iba't ibang mga bagay, mga lay people ka, mga gano'n. Kung ito'y tagapakinig, ikaw ay makinig at maligtas ka sa nais ng ating programa ng ating simbahan, para lang natin mapaintindi ng ating pananampalataya at lumago ito sa mundo at maraming yung maligtas. Ganyan dapat tayo nakikipag-isa at hindi may kanya-kanya pananaw yan. At yun, kaya tayo ay yung mga tao, yung simbahan, tayo ay magkaisa. So, yung mga kaparian, yung parishes, yan, hindi lamang doon sa parokya doon, kakaiba siya doon sa parokya sa iba, siyempre, tayo ay buklod lahat sa magkakaibang parokya. At mula din sa parokya, tayo ay buklod lahat sa pananampalataya sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Yesu Kristo. Yan. Kaya yung ating yung mga kaloob sa atin ng Espiritu Santo ng Panginoon Diyos, tayo ay pag-ibayin natin yan. Ay kulad ng ating iglesia o ng ating simbahan. Yun, at muli, sana ay nagabayan naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na buhay. Sa gabay ng ating banal na Santa Maria na kanyang pagmulagro, kaliwanagan, at iba't ibang niyang mga pagkanatayo at patuloy niyang gabayan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yan. Tayo ay magabayan na ay maliwanagan sa gabay ng banal na Santa Maria. At syempre, higit ay ang kaliwanagan ay binibigay sa atin ng mabuting balita. At ito yung gabay natin para tayo ay maligtas sa ating magkaroon tayo ng kaligtasan. Gabay natin sa ating pamumuhay kung paano tayo mamumuhay at mananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. So yan ay nasa balangkan natin. Kasi kung tayo basta maliliwanagan, hindi naman natin alam kung ano liwanag na yun, di ba? Paano tayo gagawa ng mabuti? Kaya tayo, mangangapa rin tayo kung hindi natin alam kung ano yung mabuti. Yan. Dahil kung ano yung mabuti, tinuro ng ating Panginoon Kristo. Yan yung mabuti na dapat natin sundin sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Yan. At tayo ay kung gabayan ng ating banal na Santa Maria at iba't ibang gabay ng ating banal na Panginoon. Magpasalamat tayo. Wala kung mayroon na, halimbawa kung tayo ay nakagagabay sa atin para isugo ang ating ang mga ganyang klase ng mga kababalagan, mga himala, tayo ay magpasalamat.
Kaya hindi naman, hindi lamang sa ganun. May mga piling tao para magabay ang pagbahagi o yung iba't ibang kaloob, mga magpagaling, maggawa ng himala or magabayan ng ganyan. So yung tayo ay mayroon din tayong pagpapalaan Diyos sa ating pananampalataya sa lahat, individual natin kahilingan tayo. Tayo ginagabayan lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Hilingin man natin ito o hindi, ay may gabayan natin mga na Panginoon kung tayo nananampalataya sa Kanya. Hiniingatan niya tayo. Parang gano'n at iba't ibang mga gabay sa atin ng mga himala sa Kanya ito para tayo ay maligtas sa tamang panahon. Dahil tayo ay masasailalim doon sa pagsubok ng Diyos habang tayo nananampalataya. At tayo bibigyan niya ng pagpapala diyan sa ating mga bagay. So yun, at doon sa Interfaith Unity ay tayo patuloy tayo magkaisa diyan sa Interfaith Unity. Unawain natin yung reliyon ng iba't ibang mga reliyon. Maging itong ating reliyong Kristiyano na iba't ibang mga pagkakabahagi ay unawain natin yung ating mga ibang mga Kristiyano o na nananampalataya sa Panginoon, wala Panginoon Kristo na nagkaroon ng ibang denominasyon. So unawain natin yan, tayo sa Interfaith Unity at hindi lamang doon sa iba't ibang reliyon din na magkaisa tayo sa Interfaith Unity para unawain natin yung mga hindi tayo nauwi doon sa sigalutan, away, mga yan ang hindi naging maganda sapagkat nangyayari na ngayon sa ibang bansa yung extremism na nagkakaroon ng sigalutan at nagpapalawak sa extremism. So hindi nagiging maganda kung nakagulo at digmaan yung ating mundo. So kung tayo magkakaisa, magpapayaran tayo ng kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan at mabuting aral ng ating pinagkukunan, lalo na sa Kristyanismo na ating inihayag. So napakaganda ng nais ng ating banal na pagteksto para tayo ay magkapwa-tao. Even though sa mga tayo mga reliyon, tayo ay pagitan ng magkaroon na loob at unawain at tayo ay magkaisa doon sa isang interfaith para magkaroon tama natin. At maliban dyan ay yung CBCP Vatican Church patuloy yung pagbakulorin yung sangkatawan palaman sa Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at sa ating munting kakayanan na may patuloy nating mapagbuklod yung sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo yan. At tayo patuloy na gabayan ng banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi o pagbubuklod ng sangkatawan sa pananampalataya sa Diyos. At doon sa mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan at mamahala kayo ng mabuti. Tugunin nyo yung pamahala, mabuti, makatarungan, karapatang tao. So yun, at muli magandang hapon sa inyo lahat at ang Panginoon Diyos at mula sa Panginoon Sukli, sa ngalan at sa pamamagitan ng banal na Panginoon Sukli, uloy na maliwanag at bumay sa atin, kagapay ng gabay ng banal na Santa Maria. At tayo ay maligtas sa pamumuhay nito hanggang sa takdang panahon. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.